Ang manugang na babae ay hindi tapat sa likod ng anak niya. Anak, bumalik ka na agad. Hindi tapat sa'yo ang asawa mo, may ibang lalaki siya. Nahuli ko mismo silang dalawa. Ma, paano mo namang nasabing hindi tapat si Lily? Anak, nakita mismo ni Mama. Nakita ko si Lily kasama ang isang lalaki, magkasama sila. Sa kama. Ma, mula nang mapangasawa ko si Lisheng, hindi ka pa naging kontento sa akin. Pero hindi mo naman pwedeng sirain ang puri ko ng basta-basta. Kung hindi nyo talaga ako kayang tanggapin sa pamilya nyo, mabuti pang mamatay na lang ako. Lily, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang padalos-dalos. Ma, bakit mo kailangang siraan ang manugang mo ng walang basehan? Nakakahiya ka, ikaw pa naman ang nanay ko. Anak, paano ko naman siya mapagbibintangan ng ganoon? Tumahimik ka nga. Alam ng lahat ng kapitbahay na si Chin Gorong, sobrang mahalaga ang dangal sa akin. Hindi ko hinahayaan kahit sino na siraan ang anak kong babae. Alam ng mga kapitbahay na ang anak ko, marunong gumalang, may magandang asal, at alam ang hiya. Ma, kung sobra kang walang magawa, maghanap ka na lang ng kumpare at sumayaw sa plaza. Huwag mong pagtuunan ng pansin ang asawa ko't hanapan ng mali buong araw. Anak, ganyan mo rin ba talaga tingnan si Mama? Kung hindi mo inuna ang paninira sa anak ko, ganyan ba mag-iisip ang anak mo tungkol sa'yo? Ma, huling beses ko nang sasabihin to sa'yo. Kapag inagrabyado mo pa si Lily, lilipat na kaming dalawa. Puputulin ko ang relasyon ko sa'yo bilang anak mo. Hahayaan kitang mamatay na mag-isa. Gamot. Ang gamot ko. Ang gamot ko. Dapat nga ata akong magpasalamat sa'yo dahil pinagbintangan mo akong hindi tapat para tuloy kaming dalawa ng anak mo ang magmamana ng mga ari-arian mo. Ma, Lisheng, malubha na ang sakit ng nanay mo. Kung bibigyan mo pa siya ng gamot, makikipaghiwalay na ako sa'yo. sorry. Ma. Si Lily ang taong makakasama ko habang buhay. Kung sasabihin mo ulit na hindi ako tapat, siguraduhin mo munang may ebidensya ka. Akala mo ba, sapat na ang salita mo para sirain ako? Ganyan ba talaga ang anak na pinalaki ko? Nang nagkaasawa, nakalimutan na ang ina. Kung may pagkakataon pa ulit, siguradong hindi ko kayo palulusutin. Noong mismong araw na pinagbintangan ang manugang kong hindi tapat, nabuhay ako ulit. Sa nakaraang buhay, sinabi ng manugang ko na pinagbintangan ko siyang hindi tapat, pero wala akong ebidensiya. Nagkaisa sila ng anak ko at ng balae ko, hanggang sa mamatay ako sa sama ng loob. Gusto niyo ng ebidensiya, hindi ba? Sige, sa pagkakataong ito, ipapahuli ko talaga kayo na kayo mismo ang makakita. Ma, oras na. Bilisan mo at pumunta sa palengke para bumili ng mga gulay para sa akin. Kung mahuli ka, magagandang paninda ay siguradong maubos agad ng iba. Alam ko na, Ma. Palengke sa East District. Pinakasariwa ang alimasag doon. Pumunta ka roon at bumili mo para sa akin ha. Pupunta na ako ngayon. Sa nakaraang buhay, sinadya ni Chin Lily na papuntahin ako sa malayong palengke ng East District para bumili ng gulay.
ang dahilan para magkaroon siya ng oras makipagtagpo sa lalaki niya. Talagang pareho pa rin sa dati kong buhay. Pero hindi niya alam, ako, nabuhay ulit. Ayos, tapos na si boss, dumiretso na. Chin Lily, ang galing mo magpaikot ha. Dito mo na ginagawa sa sarili mong bahay. Nakakakaba naman to. Si Li Sheng puro kabobohan, wala siyang kwentang kasama. Ikaw pa rin ang malakas. Hindi ka ba natatakot mahuli? Mahal na mahal niya ako, sakto lang, buhay na buhay. Sunod-sunuran lang siya sa akin. Hindi niya ako pagsususpetsahan. So, kumusta naman ang biyenan mo? Yon, napalabas ko na para bumili ng gulay. Sandali pa siya bago bumalik. Ngayong araw, gawin mo na lang itong bahay mo. Kung anong gusto mong gawin. Gawin mo lang. Ako na muna ang susubok. Magpakaasawa saglit. Anak, ang babaeng pinagpaguran mong pakasalan, hindi ka lang minamaliit, pinagpalit ka pa sa ex niya. Ito ang babaeng handa mong bitawan ang pagiging mag-ina natin para lang ipaglaban siya. Magaling na manugang, ang ebidensya ng iyong pagtataksil, nakuha ko na. Sa pagkakataong ito, tingnan natin paano ka pa magdadahilan. Hello ma, Hello anak, anniversary ni na Lily at ikaw ngayon. Bumili si mama ng maraming gulay, pati ang paborito mong king crab. Huwag ka na mag-overtime ngayon ha, umuwi ka na ng maaga. alam ko na ma. Huwag mong kalimutan, magdagdag ng mga gulay na gusto ni Lily. See ya. Hello kumare, anniversary ngayon ni na Sheng at Lily. Punta rin kayo para mag-celebrate kasama ng mag-asawa. Marami akong nabili ng mga gulay. Sige, pupunta ako sa tamang oras. Ayos. Ma, Lily, anong nangyari? Ma, sa bahay. Nagulo yung aso sa bahay. Napakagulo ngayon. Aayusin ko muna. Huwag ka munang umuwi. Akala ko ang seryoso ng problema. Ilapag mo lang dyan. Uuwi ako. Tutulungan kitang mag-ayos. Hindi na. Hindi na kailangan. Ganito lang kaliit na bagay. Kaya ko na gawin mag-isa. Ikaw, huwag ka munang umuwi. Hindi ako nababahala sa mga ganito, ma, at saka ngayon ang anibersaryo ninyo ni Xiao Sheng. Bibilisan ni mama, uuwi ako para magluto para sa inyo. Sasakay ako ng taxi, pauwi ha. Hindi nga. Sinabi ko na huwag kang umuwi. Ano bang pakialam mo sa anibersaryo na yan? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Siyempre hindi kita pababayaan. Ikaw na pinakamabait kong manugang. Sa totoo lang. Sa totoo lang kasi may nangyari sa bahay. May nangyari. Anong nangyari, Lily? Huwag kang matakot, sabihin mo kay mama. LPG, nagkaroon ng gas leak. Nagkaroon ng sunog. Kaya ikaw muna. Hanap ka ng ligtas na lugar. Huwag na huwag kang uuwi. Tatawag na ako sa bumbero. Hindi nga ako. Chin Lily, kung hindi lang ako muling nabuhay, siguro naniwala na ako sa kasinungalingan mo. Hello, Hello anak, nagkaroon ng sunog sa bahay. Si Lily, na-trap sa loob ng bahay. ano? Bakit mo hinayaan na mag-isa lang si Lily sa bahay? Kung may nangyari, paano na ako? Paano nga ba biglang nagkaroon ng sunog sa bahay natin? Ma, bukod sa dagdag problema, wala ka ng ibang alam gawin. Ito ang anak na mula pagkabata, kahit ano inalagaan ko. Pinalaki kong anak to itong taong ito. Walang kwenta, hindi ko dapat siya pinoproblema.
Kuya Driver, Tian Shui Village po. Pakibilisan po. Anak, uuwi na ako ngayon para makita mong maigi ang totoo. Manasaan ang mga bumbero? Di ba sabi mo si Lily na trap sa loob ng sunog? Nasaan siya? Ano bang sinasabi mo? Si Lily, na-trap sa loob ng sunog. Ano bang nangyayari dito? Tinawagan ako ni Lily. Sabi, huwag daw akong umuwi. Sabi niya, may sunog daw sa bahay. Kaya agad kong tinawagan si Xiaosheng. Ni ako mismo, hindi ko alam ang nangyari sa loob. May sunog daw sa bahay. Tapos ikaw andyan ka, kalmado lang, at namimili ng mga gulay. Hindi mo ba tatawagan ang mga bumbero? Gusto mo bang mapahamak ang anak kong si Lily? Habang mas nagmamalaki ka ngayon, mas mapapahiya ka mamaya, mas hindi mo kakayanin. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga sa akin ang sinasabi mo? Sige na. Ma, hindi ito ang panahon para pumatol sa gulo kasama siya. Si Lily nakakulong pa rin sa loob ng nasusunog na lugar. Magmadali tayo at iligtas siya. Kapag may nangyari sa anak ko, huwag mong asahan na mapapalampas kita. Bilis! Kung may mangyaring masama, humanda kang harapin ang kaso. Sin Lily, sinadya ko talagang magdala ng mga tao para patunayan ang kataksilan mo. Itong ebidensya sapat na to. Lily, Lily, Bakit hindi mabuksan? Lily, nakalok ng baliktad ang pinto, hindi talaga mabuksan. Lily, buksan mo yung pinto. Kapit lang, pupunta na kami para iligtas ka, Lily. Sinimulan na nilang basagin ang pinto. Dali, mag-isip ka ng paraan para mawalay tayong dalawa. Kung hindi mahuhuli tayo ng mga tao nila. Nakakainis. Pinalitan nila ng pandikit na 502 sa halip na pampadulas. Sobrang dikit nito. Hindi ko matanggal kahit anong gawin ko. Sige, pilitin mo. Kapit lang, Lily. Mas lakasan mo pa. Lily, buksan mo yung pinto. Lily, Malapit na silang pasukin tayo dito. Binabasag na nila ang pinto. Hindi talaga mabuksan. Kasalanan mo to. Noong una pa lang, ikaw ang may gustong bumili ng kung anong mamahaling pinto na to. Ngayon, si Lily na stuck na sa loob, hindi makalabas, masaya ka na. Wala kang kwenta, tapos isisisi mo pa sa akin. Hindi na ako magtataka kung bakit iniiwasan ka ng asawa mo. Ikaw talaga. Ngayon si Lily, nakakulong sa loob, hindi natin alam kung buhay pa. Ma, kahit isang salita ng pag-aalala, wala mula sa'yo. Nanay pa ba talaga kita? Ang lamig ng puso mo, Ma. dahil hindi mo anak ang nasa loob, kaya wala kang pakialam. Anak, bilis! Siguradong lumabas ka kasi nakalimutan mong patayin ang gas, kaya nagkasunog, isa kang malupit na kriminal. Itong anak, hindi sulit pag-aksayahan ng luha. Pati nanay mo iniisip mong kriminal. Wugi siyang! Kapag may nangyari sa anak ko sa loob, hindi kita palalampasin. kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang may kasalanan. Bilis, madali, iligtas ang tao. What? Lily, Lily. Bilisan mo! Anong gagawin natin? Baka ako. Baka ako. Ito. Hindi pwede. To. Wala ng oras. Lily, Ikaw. Lily. Sabi ni Lily, may sunog sa bahay nila. Bakit wala namang makapal na usok na lumalabas? Ang naririnig pa nga, may boses ng lalaki sa loob. Ibig sabihin ba, may kalokohan sa loob ng pinto? Sa palagay ko, halos siguradong ganun na nga. Wugi siyang! Ang anak kong babae ngayon, nasa gitna ng apoy, at nagagawa mo pang sabihing may... Lalaki siya sa loob? Kung meron o wala, buksan natin ang pinto para malaman ang totoo. Tama na, Ma. Buhay o patay si Lily ngayon, hindi mo pa nga alam, tapos sa harap ng maraming tao, wala kang ebidensya. Pero sinisiraan mo pa ang manugang mo? Ikaw pa ba talaga ang nanay ko? Sinabi ni Lily na may sunog sa bahay. Ngayon, oo, naririnig sa loob, boses nga ng lalaki. Kung totoo ngang may kalokohan o talagang may sunog, buksan natin ang pinto para luminaw lahat. Hindi nyo nga iniisip na silipin ang loob para makita ang totoo. At ako pa ang kinukulit nyo dito. Wugi siyang! Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi na iligtas ang anak ko ngayon, hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Sige, hintayin natin na mabuksan ang pinto. Baka hindi ako ang kailangang managot, kundi ang anak mo. Ikaw, Tigilan mo na ang pagsasayang ng oras dyan. Kung ayaw niyang tumulong, tayo na lang. Tatawagan ko na ang mga tao ngayon. How? Bilisan mo, tawagan mo na. Pag nabuksan nyo na ang pinto, baka kayo ang pagbabayarin dahil sa anak nyong kunwari marunong sa asal at dangal kung magsisinungaling ka. Patungkol kay Lily. Puputulin ko na ang relasyon natin bilang nanay at anak. Wala kang utang na loob.
Nakahanap ka na ng asawa, kinalimutan mo na ako. Parang nasayang lang lahat ng pagpapalaki ko sa'yo. Lily, Ang anak ni Chin Gorong, kung naglakas loob mga liwai ang anak ko, ako mismo ang babali ng mga binti niya. Pero kung sinisiraan mo ang anak ko, babaliin ko rin ang mga binti mo. Ako na ang magliligtas sa pamangkin ko. Ako na, tito niya. Bilisan nyo. Shin Lily, anong ginagawa mo dyan? Boss, Lily, ang bait pa naman ng asawa mo at ng biyanan mo sa'yo. Paano mo nagawang gumawa ng ganyang kahayupan? Nakakahiya ka naman. Nagkanakaw ka pa ng lalaki. Sa mismong bahay mo pa ginawa. Sabi ko na nga ba, yang si Chin Lily, wala talagang kwenta yan. O kita mo, nakita ninyo mismo, mas totoo pa ang makita ng mata. Naaawa lang ako kay Xiaosheng, hindi dapat pinapakasalan ang babaeng ganyan. Chin Lily, ikaw talaga. Paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya na kagaya mo? Noong nakaraan, si Chin Lily, niloloko ako. Sinasabing wala akong ebidensya. Ako pa sinisiraan niya na nagsisinungaling daw ako. Ngayon, yung gawain niya kasama ang ibang lalaki. Kitang-kita ng lahat. Tingnan ko lang kung paano ka pa magdadahilan. Tingnan mo, hindi kita titigilan dahil sinira mo na ang pangalan ng pamilya natin. Anak na sumisira sa pangalan ng pamilya. wag, mahal, wag. Anak natin siya, sariling dugot laman, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na siyang saktan, please. Wala akong anak na katulad niyang walang hiya at napakawal ng modo. Lily, bilisan mo, aminin mo na ang pagkakamali mo. Bilis! Tay, alam ko pong nagkamali ako. Patawarin niyo na po ako sa huling pagkakataon. Huwag mo akong tawaging tatay dahil sa'yo, napahiya na ang buong pangalan ng pamilya Chin. Pinahiya mo kami ng tuluyan. Mahal, nagkamali ako. Nangangako akong simula ngayon, hindi ko na uulitin ang anumang bagay na makakasakit sa'yo. Totoo to. Patawarin mo na ulit ako, please. Pwede ba? Ikaw pala. Lily, ang pamilya natin, ang mga Lee, mabuti naman ang pakikitungo namin sa'yo. 'Di ba? Bakit mo ginagawa to kay Xiaosheng? Ilang taon na rin, tinuring na kitang sariling anak. Si Xiaosheng din, palaging iniingatan ka, tapos ito ang ginanti mo. Pamilya naming Lee, paano kami haharap sa tao? Ma, ikaw kahit galit ka sa akin, pero hindi mo pwedeng ilaglag na lang ako ng ganun. Lily, anong ibig mong sabihin? Linawin mo, bilis. Siya, wala talaga akong alam sa nangyari ngayon. Lahat ng ito, siya ang nagplano. Pinatulog niya ako. Siya, gusto niyang mapahiya ako at masira. nilagyan mo ako ng malaking sungay. Babaeng walang hiya, papaluin kita hanggang mamatay. Tama na. Anak, tama na, wag na. Baka mapasama, baka mapatay mo siya. Ma, tumabi ka nga. At ikaw pa. Sundali, pinasok mo pa asawa ko. Bro, kalma lang. Pwede nating pag-usapan to, okay ba? Ipopromote kita. Tataasan pa ang sahod mo. Gagawin kitang manager? Ayos ba yon? Sinasabihan mo akong kumalma. Ipopromote mo ako. Gagawin akong manager. Pero sa harap ng lahat ng tao, tinitingnan mo lang akong pinapahiya, samantalang sa bahay, inaangkin mo misis ko, ako. Ngayon talaga, babakbakin kita, gago ka. Tol, mali lang. Mali lang. Promise. Lahat ng to ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Pagkakamali lang. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Pagkaka-misunderstanding lang. Hanggang sa umabot sa kayo pa talagang dalawa, naghubad na ng pantalon. Akala nyo ba lahat ng tao ay tanga? Li Sheng, ang pinakamahal ko talaga ay ikaw. Kaya ako ginawa to, lahat ng to, para sa'yo lang.
Sinasabi mong nagloko ka. Para sa akin daw, Tong anak kong lutang sa pag-ibig. Hindi mo naman siguro sineryoso yan, di ba? Siya nga. Siya talaga ang nag-utos na tanggalin ka sa trabaho. Kaya, napilitan akong makipag-sex sa kanya para hindi ka matanggal sa trabaho. Ginawa ko lahat ng ito. Para sa'yo, Li Sheng. Oo, tama si Lily. Oo, ako ang nagpilit sa kanya. Ganyan na lang? Lily, totoo ba lahat ng sinabi mo? Kaya ako, nagsinungaling na may sunog kuno. Kasi, siya ang nagbanta sa akin. Kung hindi ko ginawa, mawawala sa trabaho si Li Sheng. So, yun pala ang totoong nangyari. Sabi ko na nga ba, ang pamangkin ko, may magandang pagpapalaki talaga. Imposibleng gumawa ng ganyang bagay. Li Sheng? Dahil sa'yo, nagsakripisyo pa ang anak ko ng dangal niya. Pero ikaw, sinaktan mo pa siya. Wala ka talagang kwenta. Tapos, pinapasama mo pa siya. Ikaw, pasensya na, Lily. Nagpadala lang ako sa galit ko kanina kaya kita sinaktan. Patawad talaga. Paano ba naman ako nagkaanak ng isang gaya mong lutang sa pag-ibig? Shen Lily, mali ang tingin ko sa'yo. Nagsisinungaling ka? May video ako. Kung pinilit nga ba o hindi, malalaman ng lahat kapag nakita. Kailan pa nagkabit ng CCTV sa bahay? Bakit di ko alam? Ma, alam ko namang hindi mo ako gusto. Pero bakit ka pa nagkabit ng CCTV dito sa bahay? Ano bang pakay mo talaga? Oo nga, ma. Maayos naman lahat. Bakit kailangan lagyan ng CCTV sa bahay? Ana, kasi nitong mga nakaraang araw, madalas mawala mga gamit sa bahay. Natatakot akong pasukin ng magnanakaw, kaya nagpalagay ako ng CCTV. Ikaw, nagsisinungaling ka. Alam ko na sinadya mo talaga. Eh di dahil may CCTV, buksan na lang natin para makita ng lahat. Kung naagrabyado nga ba si anak ng pamilyang Chin, malalaman lahat. Oo nga. Tingnan natin CCTV para malaman kung pinilit ba talaga si Lily. tumahimik ka. Siguradong pinilit ang anak ko. Sinasabi ko sa inyo, at ikaw rin, kung totoo ngang tulad ng sinabi ng anak ko, na pinilit talaga siya. Dapat lang na humingi kayo ng tawad sa anak ko. Sinasabihan ko kayo, sinaktan ninyo ang pamangkin ko. Napapahiya pa kami lalo? Hindi lang pa umanhin ang kailangan. Dapat bayaran nyo pa. May bayad pa talaga? Siyempre, Tito, Anak, huwag kang matakot. Nandito si mama at tito mo para ipagtanggol ka. Bakit ka pa natutulala diyan? Bilisan mo na. Buksan mo na ang phone mo para makita ng lahat kung ano talaga ang totoo kung ang anak ko ba talagang alang-alang sa anak mo ay pinilit nga ba? Lily, huwag kang matakot. Basta mapatunayan ng video na napilitan ka lang, walang makakapagpahiya sa'yo. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang totoo. Ito anak, anong ginagawa mo? Ma, sa bahay, palagi akong nakapantulog lang, palakad-lakad kahit saan. Kapag ibinunyag mo yung video, makikita ng lahat. Saan ko ilalagay ang sarili kong mukha? Gusto mo bang masaktan pa ulit ako? Oo nga, ma. Para sa akin to ginawa ni Lily. Isinakripisyo na niya ang sarili niya. Grabe na nga ang pinagdaanan niya. Ikaw, bilang ina, sa harap ng maraming tao, ipapahiya mo pa siya gamit ang private na video niya, mas lalo mo pa siyang sinaktan sa damdamin at isip. Anak, ang gusto ko lang naman ay para kay Lily din, di ba? Kung totoo talagang pinilit lang yung lalaki si Lily, magre-report agad tayo sa pulis. Ipaaresto natin siya. Pinilit lang ang anak ko. Pero ngayon wala na ang video, hindi na mapapatunayan. Lily, binasag mo ang cellphone mo. Baka naman tinatago mo lang ang totoo. Ayaw mong makita ng lahat ang video, ano? Baka talagang may tinatago ang anak na babae ng pamilyang Chin? Oo nga, oo nga. Oo nga. Wala na ring ebidensya. Wala ka nang magagawa sa akin. Ma, alam ko. Mula nang mapangasawa ko si Liz Hang, hindi ka naging kontento sa akin. Pero hindi mo dapat gamitin ang puri ng isang babae para siraan ako. Kung hindi nyo rin lang ako tanggap sa pamilya nyo, mas mabuti pang mamatay na ako. Anak, wag. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos. Ma, para sa akin ginawa to ni Lily. Bakit mo pa siya kailangang pagsinungalingan ng ganyan? Ikaw ba talaga ang tunay kong ina? Tama nga, katulad noong dati, iyak, gulo, tapos pagbabanta. Anak ko,
Katulad noong dati, tanga pa rin. Sino nagsabing cellphone lang may video? Sabi pa napilitan daw. Para sa akin, si Chin Lily, siya pa ang lumalapit sa lalaki. Para ngayon lang nakakita ng lalaki, di mapigilan ang sarili. Salot ng pamilya, pinapahiya mo na ang pangalan ng Chin Gorong ngayong araw. Papatayin kita. Bayaw. Tama na. Bitawan mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, palagi mong pinapabayaan siya, kaya niya nagawa ang ganitong kahihiyan. Pa, ang nagawa ko naman, lahat ng kababaihan ay pwedeng magkamali ng ganito. Ano bang kasalanan ko? Salot ka ngang talaga, hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo? Pwede ba? Huwag mo namang palagi gamitin ang lumang paniniwala mo sa akin. Ikaw, Tama na? tama na, tama na. Huwag mo na siyang saktan. Tumigil ka na. Anak natin siya. Huwag mo na siyang paluin. Si. Ngayon, sa harap ng lahat ng tao, ako, si Chin Gorong, puputulin ko na ang pagiging mag-ama natin. Bayaw. Ate, tingnan mo si Bayaw. Chin Lily. Paulit-ulit mo kaming niloloko dito. Ngayon? Ano pa bang palusot ang meron ka? Li Sheng, matagal na akong nainis sa'yo. Isa kang lalaki na hindi kayang pasayahin ang asawa mo. Ang bait-bait na babae ni Lily, pero pinakasalan ka para siyang minamalas palagi. Umalis ka. Layas na. Pati kayo. Lumayas na rin kayo. Xiaosheng, kalmahan mo ang sarili mo. Chin Lily. Magdi-divorce tayo. Hindi ako papayag mag-divorce. Kung hindi, mahal. Nagkamali ako. Nagpadala lang ako. Nagkamali ako ng sandali lang. Huwag naman tayong maghiwalay, please. Chin Lily, magaling ka talaga umikot kay anak ko. Mahal. Nagmamakawan ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Ayusin natin ang buhay natin mula ngayon. Totoo to. Kung hindi mo ako patatawarin, ako na lang kasama ng anak natin ang mawawala sa mundo. Ano? Anak? Buntis ka? Sa ganitong sitwasyon, bigla na lang may buntis. Chin Lily, ang galing mo ding umarte. Yang batang yan, hindi anak ng anak ko. Tama. Mahal, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Magiging tatay na ko. Ma, ako. Yang utak mo, puro pag-ibig, lahat na lang ng sabihin ng asawa mo, pinaniniwalaan mo. Ang pagbubuntis ay magandang bagay. Ang hindi ko lang alam, kung kanino ba talaga ang batang ito. Chin Lily. Tatanungin kita. Ang batang ito, sa akin ba talaga or kay Sundali? Honey, syempre anak mo tong batang to. Nagpunta na ako noon sa ospital para magpa-check up. 4 na linggo na ang bata. Saktong-sakto ang panahon. Yun yung huling beses na nagtalik tayo. At isa pa, kay Sundali, isang beses lang talaga yon, promise. Totoo, to, promise. Hindi mo naman siguro paghihinalaan ang anak natin, di ba? Si. Ma. Ang bata sa tiyan ni Lily, siguradong akin yon. Pinapatawad ko na siya sa pagkakasala niyang iyon. Sana ikaw din, Ma, matanggap mo ulit si Lily, para na rin sa bata. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Si Li Sheng parang puro malagkit ang utak niyan. Alam na ng lahat na babae na yan, hindi mabuti ang intensyon. Ikaw lang naman ang naniniwala sa kanya na parang isang inosente. Wugi siyang, kahit gaano kakatalino, hawak ko pa rin ang anak mo sa kamay ko. Lahat ng sama ng loob ko sa'yo, babawiin ko ngayon. Ma. Anong nangyari sa'yo? Naniniwala ako kay Lily. Natural, handa rin akong bigyan siya ng pagkakataong ito. Lily, para sa reputasyon ng pamilya natin, kapag nanganak ka, magpa-DNA test tayo. Okay lang. Kapag nanganak na ako, magpa-DNA test tayo agad. Pagkatapos kong manganak, magbabayad ako para sa peking resulta ng DNA para maikaila sa kanila. Alam ko na, balak mo lang bayaran yung DNA test para palabasin na anak mo. Pero, abutin mo pa kaya hanggang sa araw na yon? Yan ang hindi. Sigurado. Ayos, Ma, kung gusto ni Lily magpa-DNA test, ibig sabihin, anak ko talaga ito. Sa tagal naming mag-asawa, ngayon lang ako magiging tatay.
Sobrang saya mo na magiging tatay ka ng anak ng iba. Pinagsisisihan ko tuloy na pinalaki ko pa ang batang inosente na yan. Ma, magiging lola ka na. Tara, Lily, dadalhin na kita ngayon sa ospital para magpahinga. Mula ngayon, magre-resign na ako. Ako na ang personal mong yaya. Tara. Chin Lily? Akala mo ba, mabubuntis ka lang? Ligtas ka na? Narinig mo na ba? Yung bagong buntis na dinala dito, punit daw yung ari. Sabi ng doktor, dati raw ginamitan ng matibay na glue. Kumalat na sa buong ospital ang chismis. Buntis pero ang daring pa ring maglaro. Sobrang wala ng limit. Lao Zhao, narinig ko, may mag-asawang pasyente kang inalagaan dati. Yun bang ilang taon nag-try magbuntis, tapos nagkaroon din ng kambal? Sobrang kawawa yung lalaki. Pagkabalita niyang buntis yung misis niya, inalagaan niya parang Diyos ang asawa. Paglabas ng bata, pareho palang hindi niya anak. 'Di ba? Sa huli, dito rin sila nagpa-check up sa ospital natin. May congenital defect yung mga bata. Kundi dahil doon, paano ba namang ilang taon kasal, walang anak kahit kailan? Kami rin ni Lily, ilang taon naghihintay magkaanak, wala talaga kaming anak. Tapos ngayon, biglang nabuntis siya. Ibig sabihin ba, hindi nga sa akin ang batang ito? Sige, mauna na ako. Bahala ka na dyan. Ma, Xiao Sheng, anong nangyari sa'yo? Anong problema? ano ma? Mula bata pa ako, mayroon ba akong sikretong sakit? Huwag kang magalit, anak. Ginawa lang ni mama ito para sa'yo. Gusto ko lang matulungan kang makita ang totoo at ma-realize mo ang sitwasyon ng mas maaga. Anak, nung maliit ka pa, napag-alaman namin na meron kang kaunting problema, pero dinala na kita sa sobrang daming ospital. Pinagamot ka ni mama. Sabi ng doktor, halos okay ka na raw, hindi na makakaapekto. Ano? Anak, ayos ka lang ba? Ma, okay lang ako. Bigla kong naalala, may kailangan pa akong gawin. Pakiabot mo na lang kay Lily yung pagkain. Kapag nalantad ang katotohanan, lulubog ka sa napakalalim na sakit. Elo, ma, Anak, nasaan ka nagbe-bed rest? Ilang araw ko nang kinakausap si Papa, hindi na siya galit sa'yo. Mamaya, kami ni Papa at Tito mo, bibisitahin ka namin, ha? okay lang. Nasa Nancheng Hospital ako. See ya, baby. Ano ba to? Kahit aso, hindi kakain ito. Gusto ko ng fried dumplings. Bumili ka sa Shuji, yung 10 kilometro mula dito. Hoy Wugi Shang, narinig mo ba ako? Ako ngayon, buntis sa anak ng anak mo. Bilisan mo na. Chin Lily, Li Sheng, ano bang pinaggagawa mo diyan? Matapang ka na ha? huling tanong ko, to, yung nasa tiyan mo, kanino ba talaga yan? Bukod sa'yo, sino pa ba? Bitawan mo. Tingnan mo ng mabuti. Ako. May azoospermia ako. Honey, ako, anak mo talaga ang nasa tiyan ko. Pwede akong manumpa. Wala kang hiya. Nakikita na nga ang ebidensya, pilit ka pang dumadahilan. Azoospermia. Xiao Sheng, hindi ka pwedeng magkaanak. So, kanino yung batang yan sa tiyan mo? Si Li Sheng na yan, bigla na lang nagpa-check up. Siguradong pinilit ni Wugi Shang yun. Ma, ikaw ang nagbayad kay Dr. Zhao para gumawa ng peking medical report. Ano ba talaga ang plano mo? Gusto mo bang mawalan ng tagapagmana ang pamilya Li? Peke ang report. Ma, bakit mo pa ulit-ulit akong pinahihirapan? Ganyan mo na lang baka inggitan ang kinabukasan ko. Totoo ba ang sinabi niya? Xiao Sheng, ito ang report na ikaw mismo ang gumawa. Paano ko gagawin ang peke? Wa. Chin Lily. Ako mismo ang nag-conduct ng test na yan. Paano magagawa ng nanay ko ang peke? May relasyon sila ni Dr. Zhao. Sa mata ko mismo nakita ko. Sinungaling ka. Kaklase lang kami ni Dr. Zhao. Ikaw ang nagsisinungaling. Nung pumunta ako sa CR, nakita ko lahat. Sobrang lapit ninyo sa isa't isa.
Kitang-kita ko na may nangyayari sa inyo. Ma, ikaw ang nagpagawa ng DNA test. Pumayag naman ako. Ngayon naman, nakipagkutsaba ka kay Dr. Zhao para gumawa ng peking medical report. Gusto mong ipahamak ang anak ko. Kung mangyari sa anak ko, may mangyaring masama. Hindi na ako mabubuhay. Wag, Lily, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang magpakamatay. Ma, bakit pa ulit-ulit na hinahanap mo ang problema kay Lily? Galit na galit ka ba talaga sa kanya? Ang guwapo ni Director Zhao, bagay silang dalawa. Gishang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi niyo walang relasyon. Pero harap-harapan kayong nagyayakapan. Kung walang tao, ano pa kaya ginagawa ninyo? Mga bagay na hindi dapat ipakita sa iba. Ma, ang tagal nang wala si Papa. Kung gusto mo ng bagong kasama, hindi naman kita pipigilan, pero huwag ka lang basta makipagsabwatan sa kung sino lang. Para siraan si Lily pati anak ko, muntik mo pang mapahamak. Hindi ba pinipilit mo akong kamuhian ka? Li Sheng, ingrata kang anak. Para sa'yo, 20 taon kitang pinagtiisan, pinalaki kita. Pero para sa babaeng to, nagkaroon ka ng galit sa akin. Walang utang na loob sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Tumahimik ka ako. Wala akong nanay na ganito kabagsik. Ako, Walang galang sa magulang. Ikaw, Dr. Zhao, may karapatan ka ba makialam sa usapang pamilya namin? Ako si Zhao Likun, hindi nananakit ng babae. Pero, ang makipagrelasyon sa iba, labag sa dangal ng babae, ang magsinungaling at manggulo, dapat lang sapakin. bakit mo sinusuntok si Lily? Walang galang sa nakakatanda. Dapat lang sapakin. Nilapastangan mo ang medical ethics ko. Lalo ka dapat sapakin. Grabe mo siyang pinagtatanggol. Pero sinasabi mong wala kayong relasyon. Yung sinasabi mong walang sperm, peke lang yan. Hindi mo pwedeng sirain si Dr. Zhao. Sa buong medisina ng Nancheng, tinitingala si Dr. Zhao. Pinakamataas ang integridad bilang direktor. Oo, hindi nanlilin lang si Director Zhao. Kung hindi kayo naniniwala, magpa-test ulit kayo. Kayo rin pala. Kasabwat ni Dr. Zhao. Hindi ko kayo pwedeng paniwalaan. Sabihin mo ang totoo sa akin. Ito ang bata na ito. Ang bata, siya ba talaga? Anak ko ba siya? Pinagdududahan mo ako. Hindi. Pumayag naman ako na pagkapanganak, magpa-DNA test kami. Ano pa ba ang gusto mo? DNA test. Hindi na kailangang hintayin ang panganak. Kahit buntis, pwede magpa-test. Tama ba, Dr. Zhao? Tama. Kahit buntis, pwedeng magpa-DNA test. Totoo. Lily. Kung pwede naman, pwede na tayong magpa-DNA test ngayon. Basta lumabas ang resulta, mapapatunayang anak ko, yang bata, wala nang magdududa sa'yo. Li Sheng, kung ayaw mo sa bata na ito, sabihin mo na lang. Ngayon mismo pwede ko nang ipalaglag. Huwag, Lily, gusto kong magkaanak. Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan, mahal. Para rin naman sa'yo. To. Basta lumabas ang resulta. Mapapatunayang anak ko, yang bata. Ang mama ko. Wala na siyang rason magduda sa'yo. Nanay mo, araw-araw, puro nanay mo. Buong buhay mo, magkasama kayo ng nanay mo. Ako. Kung hindi nyo na ako kayang paniwalaan, magpapakamatay na ako sa harap ninyo. Huwag, Lily. Ayoko na hindi na tayo magpa-DNA test. Mahal, naniniwala ako sa'yo. Ilagay mo na yung kutsilyo. Usap tayo ng maayos. Huwag kang lumapit. Chin Lily, talaga bang kaya mong gawin to? Anak, ilapag mo ang kutsilyo. Bilisan mo, ilapag mo ang kutsilyo. Pinatawad ka na ng tatay mo. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Anak, ilagay ang kutsilyo. Wu Gishyang, ikaw pinilit mong magpakamatay ang anak ko. Kung may mangyari sa anak ko, masama, hindi kita patatawarin. Anak, ilapag mo muna ang kutsilyo. Ngayon, pinatawad ka na ni Papa. Tatay. Ma. Sila ang dahilan. Kung bakit hindi ko na kaya. Anak, Naglakas loob kayong pilitin ng pamangkin ko na magpakamatay. Sawa na ba kayong mabuhay? bakit ka nananakit ng tao? Anong masama sa pagsuntok sa kanya? Nananakit ka. Dinungisan mo ang pangalan ng anak ko?
Pinilit mo siyang magpakamatay. Ang pagsuntok sa anak mo, magaan pa nga yan eh. Hindi ko dinungisan ang pangalan ng anak mo. Anong ebidensya mo para patunayan na hindi sa kanya ang anak ko? Buntis na nga ang tao. Tapos gusto mo pa siyang kumilos ng mag-isa. Ano? Buntis? Kay Li Sheng ba yan o sa akin? Siyempre sa'yo yan. Lihim kong kinuha yung kanya, tapos pinasuri. Siya may azoospermia. Si Li Sheng, yang Ge, go na yan. Ibig sabihin, siya ang magpapalaki ng anak ko habang buhay? Chin Lily, ano pa ang idadahilan mo? Chin Lily. Buong puso akong nagpakabuti sa'yo. Pinayagan kong maging yaya mo ang nanay ko. Lahat ng pera ko, ibinigay ko sa'yo. Bakit? Bakit paulit-ulit mo akong niloko? Magsalita ka. Li Sheng, noon. Kung hindi ka lang, walang hiyang nanligaw sa akin. Paano ko naman papakasalanan? Isa ka lang pa-cute na may dinadalang anak ng iba sa tiyan. Isa kang baog. Ang mapakasalan ka. Para lang akong nabalo ng 5 taon. At ikaw, ang pamilya nyo, nakalaang mawala ng angkan. Sasakaling kita. Bitawan mo ang anak ko. Naglakas loob kang saktan ng pamangkin ko? Naghahanap ka ng gulo. Anak ko. Wu Gishang, ikaw ang naghasik ng gulo at pinayagan mong ang anak mo. Pilitin ang anak ko na magpakamatay. Pipira-pirasuhin kita. Wang Qiang, bugbugin mo siya. Ayoko sa mga lalaking nananakit ng babae. Gusto mong maging bida at iligtas ang dilag ano? O, talaga ba? Ngayon, patutunayan ko yan sa'yo. Dr. Zhao, Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Binabalaan kita. Ang ospital ay lugar para sa pagliligtas ng buhay at pagtulong sa mga nasaktan. Mas mabuting huwag kang mananakit ng tao. Ang daming daldal. Dr. Zhao, Wu Gishang, lalabanan kita. Tama na. Tama na? Anong tama na? Nagkaisa sila para apihin si Lily. Ngayon, dapat kong bigyan si Lily ng katarungan at ipagtanggol siya. Hindi ka ba nahihiya? Si Chin Guorong ay isang taong may marangal na pag-uugali buong buhay niya. Paano siya nagkaroon ng anak na kagaya mong pasaway? Tatay niya. Itay, Doktor, dali, tingnan niyo siya. Kumusta na siya? Nakikiramay po ako. Nakikiramay po ako. Anong pinagsasabi mo? Asawa ko. Asawa ko. Tatay niya. Gising ka tatay niya. tatay, Kayo ang may kasalanan. Kayo lahat ang nagkaisa para patayin ang asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Tingnan mo naman ako, asawa ko. Tito. Ipaghiganti mo ang tatay ko. G, go kang doktor ka. Ngayon, papatayin kita. Ipaghiganti mo ang bayaw ko. Tumahimik ka. Binabalaan kita. Ang mga kilos mo ay kriminal na ang kategorya. Dr. Zhao, okay ka lang ba? Okay lang ako. Dalhin na sila lahat. Opo. Bitawan niyo ako. Lao Zhao, Kung naging matapang lang ako noong nasa kolehiyo pa ako, edi sana, hindi ka na nagkakaganito ngayon. nakakainis. Masakit ba? Ayos lang. Gixiang, bakit? Anong nangyari?
Wala naman. Salamat sa ginawa mo kanina. Balang araw, ililibre kita kumain. Mauna na ako. Hindi pwede. Hindi ako mapapalagay. Li Sheng, layas ka na dito. Bahay ko, to. Bahay mo? Kayo ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Tama na. Sa lagay ng sitwasyon, pirmahan mo na kaagad tong kasunduan sa diborsyo. Itong bahay na to, ang mama ko ang bumili. Li Sheng, pinapayuhan kita. Makisama ka na. Si Lily, 5 taon nang kasama mo. Ibigay mo na tong bahay kay Lily. Karapat dapat naman, di ba? Sunda, Li. Isa ka talagang may issue sa tamod. Habang buhay kang walang anak. Alam mo ba yon? Sabihin ko na ang totoo. Ako. Matagal na kaming nagsasama ni Lily. Dapat nga magpasalamat ka at ligtas ang anak ko. Kung hindi, isasama kita sa hukay. Baby. Kayong dalawa, mga hayop kayo. Papatayin ko kayo ngayon. Ang tapang mo ha. Yuyurakan kita. Parang pagyurak lang ng langgam. Ang dali-dali. Tigil na yan. Bitawan mo ang anak ko. Anak, Wugi Shang, ngayon, inaangkin mo pa rin ba ang anak mo? masama na ang anak, pero ako pa rin ang nagsilang sa kanya pagkatapos kong magdala ng 9 na buwan. Ma, sorry po. Alam kong nagkamali ako. Anak, ang mahalaga ay kaya mong itama ang mali. Malaking bagay yan. Ikaw, ang cute-cute mo. Ang 502 super glue. Ikaw ba may gawa nun? Ano ba naman ang 502? May mas kakaiba pa akong nakahanda para sa'yo. Ma, ang tapang mo, sinaktan mo si mama. Lumalaban na ako sa'yo. Li Sheng, tigilan mo na yan. Mama mo, nasa akin. Wag, Lily, ibaba mo na yung kutsilyo. Basta't palayain mo si mama. Anumang kondisyon, tatanggapin ko. Pabibitawin mo ako? Lahat ng ito, pinilit lang ako ng mama mo. Kung napagamot lang ang sakit mo, hindi mo malalaman ang totoo. Hindi rin sana namatay si Papa. Wag. Anak, Tinapangan mo pa akong satan ha? Lumuhod ka! anak, Wugi Shang, Wugi Shang. Nung bata ka pa, namatay ang asawa mo sa malas mo. Ngayon, anak mo naman. Ikaw ang malas sa pamilya. Baby, sandali lang. Ako na maghahatid sa matandang to sa kabilang buhay. Ang tagal ko na siyang inis. Ma, anak, anak. ma. Sorry po. Dati. Hindi ko dapat naging ganoon sa'yo. Anak? Hindi kita sinusumbatan. Napatawad na kita ng mama. Anak, Pinalaki kita noong maliit ka pa, pero hindi ko na kaya. Samahan ka habang tumatanda ka. anak, lumaban ka. Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Anak. Wag. Isauli mo cellphone ko. Sige na, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Iligtas ang anak mo? Sinong magliligtas sa tatay ko? Wugi Shang, sinasabi ko sa'yo. Ang pamilya nyo, nakatadhana ng maputol ang lahi. Anak. Anak. Boses ni Guishang yan. Li Sheng, Li Sheng. Mukhang totoo ngang patay na siya. Anong gagawin natin? Walang problema, baby. Kung pumatay ka ng isa, pumatay ka na rin ng dalawa. Ngayon na, papatayin ko na itong cute na to. Isusunod ko siya para may kasama. Tigil. Dali. Kung sinaktan mo si Dali, isasama kita sa hukay. Pasensya na. Nahuli ako ng dating. Bilisan nyo, iligtas si Xiao Sheng. Si. Xiao Sheng. Ingat kayo.
Walang gagalaw. Ikaw ba ang nag-report? Hello, taga-inspeksyon po ba to? Sir Inspector. Siya ang pumatay. Siya naman ang kasabwat. Pakihuli niyo sila agad. Wugik siyang. Noong bata ka, minalas mo ang asawa mo hanggang sa mamatay, matanda ka na, at minalas mo rin ang anak mo. Iyan ang bunga ng ginawa mo. Xiao Sheng, kising ka na. Walang natamong seryosong sugat, nakahabol agad sa gamutan. Salamat sa'yo. Dr. Zhao. Simula ngayon, ang mama ko. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Nabenta na ang bahay, pinakisuyuan na namin. Pinakabagong hatol ng korte sa Nancheng. Ang pinaghihinalaang si Sun Dali, si Chin Lili at ang isa pa. Nahahatulan sa kasong sadyang pagpatay. Sentensya, 15 taon na pagkakakulong. Sa wakas, wala nang kahit sinong makakagulo sa buhay ko. Saan mo gustong pumunta? Maglilibot sa buong mundo.